Ayun na nga ho mga kababayan, natapos na ho ang unang linggo ng impeachment trial nitong si VP Sara diyan sa Senado. Dito sa video na to, pag-usapan ho natin ang naging live kahapon nitong si SP Cayetano at ang interview ng SMNI dito kay Atty. Delgra. Palakpakan ho muna natin itong si SP Cayetano kahapon. Talagang nagkautal-utal yung witness ng prosecution noong tinanong na ho siya nitong si Senator Cayetano at nitong si Senator Robin Padilla. Isang like at subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga, bago ho tayo magtungo dyan sa video na yan, itong si Senator Cayetano, itong si Kapunan, masyado ho silang bilib sa kanilang mga sarili. Akala mo naman, kasi ganito yan panalo kayo diyan sa paglalatag nyo na yan sa mga witness nyo kung tawagin. Kung sakaling yung public clamor tumitindi at nananawagan ng ating mga kababayan lumalabas sa kalsada na magbitiw na si Sara. Ganun yun, si VP Sara. Di ba? Doon natin masasabi na nagtatagumpay kayo sa inyong mga kasamaan. Kasi base ho dito kay itong menopause na daw to pero meron ba ganon? Pero hindi nga di ko alam. Meron ba ganon? Yung kahit menopause ka na o baka sa sobrang galit ka na, di ba? Prosecution gives itself perfect score on day 3. Wala pa kano natin. So, perfect score kayo. Pambihira naman. Eto, simple lang ha. Ganito na lang kasimple. Ganito, para hindi nyo na pinapahirapan ng mga sarili nyo. Kasi ako, personally, hindi ho tayo nababahala. Okay? Mababahala pa lang tayo dyan. Medyo mag-worry tayo ng kakaunti kung sakaling yung binayaran di umano ni VP Sara na hitman, siya ang pauupuin dyan sa witness stand na yan at siya ang pagtatanungin nitong prosecution. Maliban doon, wala hong witness na makakapagpatayo ni isa sa ating balahibo dyan sa impeachment trial na yan. Kung hindi din lamang yung di umanong binayaran ni VP Sara ang mapaupo nyo sa witness stand na yan, wag na kayong magbida-bida. Sabihin nyo na gusto nyo sabihin, paniwalaan nyo na yung mga gusto nyong paniwalaan, hanggat hindi lumalabas sa kalsada ang ating mga kababayan para manawa. Yung organic hindi yung mga bayaran. Tapos pabaling-baling pa yung panga, di ba? Karamihan ng mga nagrarally para dito sa administrasyon na to, puro addict din. Sa totoo lang. Binibigyan sila ng pang PSG. Di ba? Kung sakali, ramdam na, kahit kayo mga kababayan, wag na ho kayo mabuwisit dito kay Kapunan, dito kay Lugitan. Anong pangalan ng abogado na yun? Yung tumutuloy yung sipon, yung merong residue lumalabas sa ilong niya. Di ba? Wag na ho kayo magalit sa mga yan. Simple lang. Pagbukas nyo na social media nyo, pagka ang nabasa nyo na, naku, VP Sara, alanganin ka. Pagka ganun na ang nababasa nyo sa mga ordinaryong Pilipino, nagtatagumpay ang kasamaan ng prosecution. Pero habang hindi tayo umaabot doon, naglalaro lang ho tayo dito. Injustice Committee 2.0 lang ho ito mga kababayan. Huwag ho kayong kabahan. Huwag ho kayong mabahala. Huwag ho kayong mabagabag. Kalmado lang ho tayo. Pagka nasa side ho tayo ng katuwiran at katotohanan, gayahin ho natin itong si VP Sara. Kalmado lang. Para dito sa prosecution, kung perfect score itong ikatlong araw na to, di palakpakan para sa inyo. Pero ito sinisigurado ko, ni isa sa mga nanood ng impeachment na yan, baka 10 wala pa kayong nakumbinsi na talagang betrayal of public trust yung pagbabantang ginawa nitong si VP Sara. Punta na ho tayo dito kay Senate President ng Sambayan ng Pilipino. Yan yung President kasi Senate President natin sintu-sintu Di ba mantakin mo, ikaw Senate President, ayaw mong maging presiding officer sa impeachment. Ano ka si Raulo? Ako excited talaga ako. Gusto kong makita ang pumupukpok ng martilyo to Di ba? Gusto ko, si Chis Escudero kasi parang naglalaro di ba? Dito ako. Pinagbigyan kita kahapon, ikaw naman pagbibigyan ko.
Kaya yung tipong, sige, bigyan kita leeway. Kay Risa Ontiveros. Dapat doon pa lang, sa pagbanat pa lang ni Risa Ontiveros, remind ko ang ating gentle lady, salamat kaayo, di ba? Dapat ganun kaagad kasi pinasagot pa niya, kaya nagkanindot-tindot at kung ano-ano kabalbalan na naman ang ginawa nitong si Risa Ontiveros. Ito si Senate President ng Sambayan ng Pilipino, SP Cayetano. Game! Magandang hapon sa lahat ng aking friends and family sa Facebook. Third day ng impeachment trial, Wednesday. God willing, hindi masama ang tama ng bagyo pero maraming Sana. lugar ay meron pa rin Ingat, rainfall warning kaya mag-ingat tayo lahat. So I thought of checking in with my Facebook family. So we always start with praising God. Diba? Let me remind... Ano muna kung sakaling nanonood itong si Senator Rodante Marcoleta, paramdam nyo naman ho ang suporta nyo dito kay Sendante. We stand with Senator Rodante Marcoleta. I-comment nyo ho dyan sa baba. Magpadala ho kayo ng mensahe ng pagsuporta dito kay Senator Rodante Marcoleta kung sakaling nanonood siya dito sa video na to. Mali natin, pinapanood pala tayo ni Sendante. Hindi natin alam, di ba? At least, kung sakaling nanonood si Sendante, in-scroll niya, nabasa niya yung mga comment niyo, edi kahit pa paano nakapagpahatid kayo ng pagsuporta. Alam ko naman malakas ang loob ni Sendante, hindi niya kailangan yung ating mga mensahe, pero higa nga para mailabas din natin yung ating mga saloobin dito sa ginawa ng bangag admin na to kay Senator Rodante Marcoleta. Walang walang question diyan na yung mental fortitude ng Rodante Marcoleta pagdating sa mga ganyang klaseng bagay hindi matatawaran, 'di ba? Handa yan, 'di ba? Handa yang si Sendante sa mga ganyang klaseng kaganapan sa kanyang buhay. Pero bilang isang government official, siguro ang dito kasi pagka nakulong ka, medyo hindi yan lowest point ng buhay mo, 'di ba? Parang ang dating parang karangalan pa nga mahirap. Mahirap na karangalan kasi kukulong ka, lalayo ka sa pamilya mo. Nangyari, tayo mga taga-suporta niya, kahit pa paano, kung sakaling pinapanood niyo ito, mag-comment ho kayo sa baba. Magpahatid ho kayo ng mensahe ng pagsuporta sa ating pinakamamahal na Senator Rodante Marcoleta. Walang question na nga yung lakas ng kaisipan ni Sendante, tatag ng damdamin niya, naniniwala ako, magba-vice president pa yan. Yan lang ba, hindi niya malalampasan? 110% pag naging VP si Senator Rodante Marcoleta, maraming makukulong. Ngayon, final na ang decision ko. Rodante Marcoleta for Vice President. Kahit ayaw niya tumakbo, ikakampanya ko na siya. Rodante Marcoleta for Vice President. I-comment nyo ko dyan sa baba. Rodante Marcoleta for Vice President. Sa pagkakakulong niya na yan, anak ng Petrang Garapata. Maraming. Tuloy natin. And myself, remind everyone na kahit anong sama ng araw, kahit anong sama ng panahon, kahit anong struggle, disaster, calamity, there's always something or many things actually na pwede nating pagpapasalamat sa Panginoon. Sabi nga, God is sovereign, di ba? Naalala ko po yung lecture nung isang pastor nung sinasabi niya, di ba, na si Moses sa lahat ng ginawa niya para sa Israel, para sa Israelites, sa pagsunod niya sa Panginoon, gustong-gusto niya makapasok sa promised land. Nag-argue pa siya, at sabi nga ng Panginoon, huwag ka na mag-argue. At he passed away in this life na hindi nakapasok ng promised land. Of course, why is a different issue. But remember one time, di ba, Brad Jeremiah, yung gumawa ng shelter, ang Panginoon Jesucristo, tapos kinakausap doon kasama si Moses. Kaya nung nagkaroon kami ng chance to go to Israel, tapos tinignan yung isang plane, yung isang mataas na lugar, tinitingnan yung plane. Sana makapunta rin ho tayo sa Israel, no? Kaso ngayon dyan matindi ang nangyayaring sigulot, no? Sana kahit isang beses lang sa buhay natin makita natin yung lugar na yan, ha?
Holy Land, no? Sana makita ho natin. sa baba at sabi, yun daw yung lugar kung saan natatanaw ni Moses ang Israel. Pero actually, so I think nasa Jordan side to. Nasa Jordan, so tinitingnan yung Israel, pero hindi pa siya nakapunta doon. So I'm not exactly sure nung location, but my point is, we cannot second guess God. So, whether pinagpre-pray nyo ngayon ay pantuition ng anak, whether pinagpre-pray ay huwag mawalan ng trabaho, whether meron may sakit sa ating pamilya, whether pinagpre-pray natin na ma-resolve itong corruption, whether kayo ay kapamilya ni Senator Jinggoy Estrada, Senator Marcoleta, former Congressman Mike Defensor, at pinagdadasal natin ang kanilang kalagayan, safety, health, at syempre hustisya. Always remember that God is sovereign and submit tayo sa ating Panginoon. Submit So, tayo. I'm not Yung mensahe ho ng pagsuporta, kahit maikli lang dyan sa baba. Sakali mapanood ni Sen, marinig niya o mabasa niya yung inyong mga mensahe sa kanya. No? Comment nyo ho dyan sa baba, comment nyo lang ho. give a recap today kasi kakatapos lang at medyo mahabang 3 araw. But what I wanted to say is that when we talk about 111 million Filipinos or kung ilan talaga ang dami ng Pilipino, hindi lang sa Luzon, Visayas at Mindanao, all around the world, you're talking about many, many things. Their spiritual belief, kalagayan nila sa economics, kalagayan nila sa lipunan, whether they're sick or not, whether nakakatulong ang PhilHealth o hindi, whether ginigipit sila ng amo nila or napakabait at lampas pa sa minimum wage ang binabayad, whether yung anak has equal opportunity, whether you're in a zone na meron pa ring mga armed struggle, or whether you're an athlete that's doing very good pero kulang ng suporta. Ang point ko po is that many, many things are going on. So just because we're having an impeachment trial, hindi ibig sabihin na yung pananalapi, ekonomiya ng Pilipinas, mga trabaho ng ating kababayan, ay hindi dapat pag-aralan, hindi dapat humanap ng mga solusyon, tumulong hindi lang sa gobyerno, kung hindi tumulong sa business community natin. So for example, 5-6, alam nyo naman, favorite namin topic yan ni former President Duterte. In fact, nilabi ko sa kanya yan noong 2015. Kaya nga first day ng pangangampanya, bringing out niya na yung problem ng anti-5-6. So many, many people have brought out this Nahirap problem. po yan. No? I mean, the problem of 5-6 Tayo ho, talagang dinidiscourage natin yung 5-6 na yan. it's not actually just the 5-6 but kakulangan ng kapital. So my point is there are many unsolved issues and problems. Hindi lang yung impeachment, hindi lang yung flood control. So we have to find a way to address all of that simultaneously. We have to find a way to rise above. So kahapon medyo natutuwa ako para sa Vietnam kasi may mga naging kaibigan ako dyan nung ako yung naging foreign secretary ng ating bansa. Pero nalulungkot ako para sa Pilipinas. Kasi nga, martial law baby ako, 1970. Lumaki ako na binabantayan ng American politics. Mga paborito kong pangulo sa US is si President Kennedy and President Ronald Reagan. And both of them dealt with the Cold War. And of course, the Vietnam War was more raging during the time of Kennedy. And then, pakonti-konti, nakikita natin kung paano umuunlad ang Vietnam. That's why we're happy for them. How the people are also being empowered. Pero yung tayo naman ang nahuhuli na, so parang parati na lang tayo na uunahan ng lahat. Siyempre, kahit papano, tinatanong ko sa sarili ko, kailan nating itatama ang ating mga mali? When will we have, the kind of leadership and kind of government that people really deserve, no? And I really believe the Filipino people, kung tayo po ay magre-repent, kung tayo po ay talagang mananalig sa Diyos, kung tayo ay magkakaisa, we will get a government we really deserve, no? So, middle of the week, I'd like to invite you every 7 a.m. at 7 p.m. May iba't ibang mga tao who are praying for the nation, nation building, praying for our leaders, praying na magbago ang ating bansa. So 7-7-7 yan. Pwedeng 7 a.m., 7 p.m., pwedeng pareho, 7 days a week. So
Muli, binabati ko lang po kayong lahat. Pasensya na po kayo kung yung mga personal na message, yung vlog, yung ating pong concepts na pinag-aaralan, hindi natin singdalas katulad dati. Minsan mas gusto kong ganitong format kasi katulad yan, si Mamits Esena, nababati ko, Floyd Olaer, Tita Ann Alvero, God bless you too, Dalia Monroe. Kasi nga, since May 11, nung naging Senate President tayo during that time, medyo mas formal yung setup natin nung pagbablog. Kasi nga, more binabalita ko sa inyo real time yung nangyayari at ine-explain yung mga issues. Watching from Zamboanga, Sibugay, yan, sa Ipil, Madifil, Russell Lopez, yan. So guys, I think I'll have time tomorrow till Sunday. Let's try to refocus yung mga issues. Remember guys, let's fight hate with love. Pati yung mga nagkcurse sa atin, yung nagplaplano laban sa atin, pag-pray natin. Pinsan, Joey, thank you for being so supportive. Hindi ko naka-comment sa page mo pero nakikita ko parate. Nora Tan, watching from Netherlands. Yan. Yes, may God be with us, with all of us. Herman Leda, magandang hapon sa iyo. Rets Noidi. Yan. So guys, siguro magkaroon tayo minsan ng isang session, panay good ideas lang. Ano yung mga problema ng bansa at anong matutulong natin. But guys, pag-isipan nyo lang ha, more or less 30 weeks. Kung hindi po short term, 30 linggo ang impeachment. Grabe. Siguro naman sa 30 linggo, Nakaisang linggo pa lang ho tayo, 30, di 29 pa. Pambihira, first week pa nga lang, parang ayoko na. 30 linggo? Ilang buwan to? Pambihira. Ito fearless forecast ko, pagkatapos ng 5th week, wala nang manunood dito. Mabad trip na yung mga kababayan natin. Nakakaulit-ulit lang. Narinig na namin yan sa Injustice Committee ngayon, pinag-uusapan na naman. Pambihirang yan. kahit sabihin mong every 3 weeks may isang hearing yung Blue Ribbon Committee, baka naman magkaroon ng 1, 2, 3 Blue Ribbon, magkaroon ng linaw. At bakit to paulit-ulit? Hindi dahil po may tina-target, kung hindi, dahil po hindi magbabago ang ating gobyerno, hindi masusugpo yung corruption, hindi po magkakaroon ng repentance, reform, renewal, kung hindi masosolve ang ganito kalaking corruption issue, and if we will allow that hundreds of billions of pesos ay umiikot in a corrupt way. So I've talked about this many times, but maybe we can have targeted na mapag-uusapan sa ating mga vlogs or mga forums, no? And in fact, maganda nga mga forums, hindi one-sided. Halimbawa sa mga universities, kung may 3 grupo, kahit hindi magkakasundo ng mga kabataan, ng mga professors na basta't one topic at a time, whether impeachment, whether flood control, pero may mga common denominators yan. But dapat ang intention natin lahat, iisa, to honor God, di ba? Or kung sasabihin ko, to honor God and build our nation. So God bless you, magandang hapon, salamat sa lahat. God bless sa lahat, God bless sa lahat. No? Maraming salamat, Senator Cayetano. SP ng Bayan. Punta ho tayo dito kay Atty. Delgra. Duterte, ano ho ito at anong pong pangunahing dahilan kung bakit po ninyo ito inihain na laban nga po dito sa... Paano yung hinihain? Ano yung hinihain? Ano yung hinihain? Ano yung hinihain? Okay. Program Pulso ng Bayan ng SMNI, Jade at Admar po ang inyong mga kasama. Maraming salamat po sa inyong oras. Yeah, magandang umaga po at magandang umaga Jade at Admar at sa inyong mga tagapakinig at mga tagapanood. Opo, Attorney, kahapon kabilang po kayo sa mga petitioners sa inihain po ninyong petisyon sa Supreme Court. Kaugnay nga po dito sa impeachment trial ng VP Sara Duterte. Ano ho ito at ano pong pangunahing dahilan kung bakit po ninyo ito inihain na laban nga po dito sa presiding officer, itinalagang presiding officer na si Senator Cheese Escudero? Opo, just to give you context, nung inihain na po yung pangalawang impeachment complaint sa House of Representatives, a group of petitioners, including me, Attorney Bob Torion, and the rest, have filed a petition for certiorari sa Supreme Court questioning the second impeachment complaint. So, andyan na po yan sa Supreme Court. And then what happened during the first day was quite unusual, to say the least.
Kasi meron po kayong dalawang presiding officer, pero iisa ang gable. Yung gable is not just a decorative item then, ano. The gable on the rostrum is actually a symbol of authority. Kaya pag magro-ruling yung presiding officer po, binabang yung gable to say that the authority, the judgment or the order has already been issued and therefore it should be respected. And yet we see two people, or specifically two senator judges presiding over the trial. That makes it very unusual to say the least, and obviously violative of the Constitution. Kasi paulit-ulit nating sinasabi, and I think it has been more than amplified by the manifestation and argument raised by Senator Peter Alan Cayetano, na yung pagiging presiding officer ng isang senator judge na hindi Senate President ay labag po sa Constitution. It should be the Senate President who should preside over an impeachment trial of impeachable officers except the President. Kasi alam natin, klarong-klaro sa Constitution, na pag ang Presidente is on trial, it is the Chief Justice of the Supreme Court who presides over the impeachment proceeding. But in all other impeachment trial covering all impeachable officer, it is the Senate President. Kaya kino-question, rightly so, kino-question ni Senator Peter Alan Cayetano na yung ano na yan, yung pagtatalaga kay Senator Escudero ay questionable kasi hindi sang-ayon sa Constitution. Opo. Attorney, ano ho yung para sa kaalaman lang po ng ating mga kababayan, ano hong partikular pong probisyon ng ating saligang batas o sa ating konstitusyon ang nilabag po sa tingin po niyo nilabag po ang, dito sa pagpili nga kay Senator Chis Escudero bilang presiding officer ng Senate Impeachment Court? And the provision of accountability, if I'm not mistaken, Article 12 of our Constitution, na klarong-klaro doon na pag merong impeachment complaint that is being heard before the Senate, it should be the Senate President who should preside over impeachment complaints covering all impeachable officers below the President. At napatunayan naman din na kasi yung Constitution na ipandayan, if I may, in the proceedings of the what you call the Constitutional Commission at the time. And klarong-klaro doon sa exchange ni Commissioner Davide and Commissioner Monsud na pag hindi po presidente on trial, sino po ang magpipreside. So in that particular exchange, naiklaro po na the one who is supposed to preside is the Senate President. Opo, pero anong masasabi po ninyo doon sa mga argumento naman ng ilang mga senador dahil po yung sinabi po ninyo ay yun po mismo ang pinagdebatihan bago po sila pumili ng presiding officer sa halip nga na itong si Senate President Sherwin Gatchalian ang mamuno sa Senate Impeachment Court. That's good that you raised that point. Even the manner by which they changed the rules on impeachment sa Senado, questionable din. Kasi nga, sang-ayon ako sa obserbasyon at klarong-klaro naman doon sa balita, nung June 3 na Senate session, wala po silang quorum. So kung wala kayong quorum, how can you convene a session in the Senate? So doon pa lang, questionable na. Pangalawa, it's a matter of procedure, according to Senator Cayetano, na when there is a motion that is supposed to be put on the table to be debated upon and voted by the members, it should be filed a day before. And there was none that was filed a day before. The motion to change the rules of the impeachment rules. So, yun, pangalawang rason naman na talagang questionable yung pag-iiba ng klarong-klaro sa saligang batas na it's supposed to be the Senate President who will preside over impeachment complaints covering all impeachable officers below the President.
Opo. Meron pang mga naratibo, attorney, yung mga argumento po na tahimik daw, hindi malinaw, ang nakasaad sa ating batas na hindi naman nakalagay specifically na dapat Senate President lang yung magiging presiding officer. Meron po tayong tinatawag na pag hindi po malinaw yung batas, babalikan natin yung deliberation kung paano pinanday yung batas. So in the case of Yung ginawa ni Senator Cayetano, no? Oh. the Constitution, sinabi ko nga kanina, balikan natin yung deliberation ng Constitutional Commission. Yung itinalaga ni dating Pangulong Cory Aquino para magpanday ng bagong konstitusyon after she assumed office in 1986. And that's precisely the point that was raised by Senator Cayetano, na during the exchange, si Commissioner Davide then would have wanted to make it very clear na pag in all other cases other than the President on trial in impeachment, kailangan yung Senate President ang mumumuno, ang presiding officer in that sense, no? Pero naiklaro na ni Commissioner Monsod na yun po ang ibig sabihin dyan. Ibig sabihin na pag hindi po yung presidente is the one on trial, then it should be the Senate President who is going to preside. Klarong-klaro po sa exchange in the deliberation of the Constitutional Commission na nagpanday ng ating Constitution. Opo. So no doubt about the intent of the Constitution in this particular case, in all impeachment complaints covering all impeachable officers below the President, that includes the Vice President, and down below, it would be the Senate President who should preside. Why is that important? That is important kasi yung presiding officer po, siya yung nagmamando ng proceeding ng impeachment. And that is a very important role to play. He sets the order of the proceeding. He rules on matters that are raised by the parties, both by the complainant and the respondent. No? Yung senator judges are there if there is a motion or if there is a point by which a senator judge may raise to make a formal vote. Ibig sabihin, hindi lang po yung presiding officer ang magde-decide on a point of procedure or perhaps a point of substance, say for example, admissibility of evidence, ilalagay sa botohan ng mga senator judges. Otherwise, it's the presiding officer who will rule on matters that are raised in the course of the proceeding. So very important po yung papel na ginagampanan ng presiding officer sa isang impeachment trial. Opo. Ang sagot naman po ni Senator Judge Tito Soto doon po sa inyo pong sinabi tungkol sa mga framers, yung minutes daw ng Constitutional Commission ay reference source lamang. Ano po? Hindi ko nakuha. Reference source. Parang reference lang. Sa tingin ho ba ninyo, mababa yung tingin po niya doon sa mga framers at baga wala po siyang puwersa na maidudulot o epekto doon po sa pinag-uusapan po nila ngayon? I beg to disagree. Kasi yung pagpanday po ng Constitution na yan, yung ugat ng lahat ng provision ng Constitution, nanggagaling po sa deliberation ng Constitutional Commission. So hindi po natin babaliwalain. Yung mga nangyari po para ipanday, isaayos at yung Constitution that we now have. That's precisely why even in cases that reach the Supreme Court would make reference to. Ibig sabihin, babalikan nila paano pala nangyari yung pagpanday ng isang batas or in this case the Constitution. They would always refer to the minutes of the deliberation before when a law was passed in Congress, or in this case, the minutes of deliberation of the Constitutional Commission. So that's a very important pieces of material by which we would be able to draw conclusion kano talaga ang sinasabi ng Constitution.
Opo. Meron pa pong isang argumento na itong impeachment, Senate Impeachment Court ay sui generis o hineres ba o nabubukod tangi dahil siyempre wala daw makukulong, wala namang civilly liable dito sa impeachment court na ito. Kaya maaari po yung mga senator judges ay magsagawa o magbago o mag-amend po ng kanilang mga patakaran sa kanilang kakayahan bilang mga senator judges kung sino po may pinakamaraming boto, ayun po yung masusunod. Ano tingin po ninyo diyan? Pagsabotohan po yan. Let's look at the impeachment proceeding as it is. This is my position on the matter. Make no mistake, any impeachment proceeding that reaches, or any impeachment proceeding that is initiated in the House is always political. It is a political process. Why? Because it comes from a political institution, the House of Representatives. So doon pa lang, klarong-klaro na politika ang proseso na sinusunod ng House. Obviously, they try to justify that it is also a legal and constitutional duty on their part. And that's a clear fact as well. Pero make no mistake, yung initiation po ng complaint, ng impeachment complaint, lalong-lalo na against an elective official, and I like to make this clear, elective official, hindi po kagaya ng dating maestrado ng Supreme Court or appointed official. Elected official ito in the case of VP Sara, it becomes even more political in character yung pag-initiate ng impeachment sa House of Representatives. Now, they try to justify. Ibig sabihin, whatever is the political setup or agenda of the House of Representatives, they will push it. And how they will push it will now be justified by whatever na nakuha nila na ebidensya. By the way, yung nakuha nila na ebidensya, lumabag pa doon sa rules nila sa House. Kasi nga, insofar as the initiation of the complaint in the House, whatever evidence you may have in the House would only be limited to what was brought before them by the complainant of the impeachment complaints. If you recall, there were originally there were 4 impeachment complaints. Tinanggal nila yung dalawa at dalawa na lang naiwan. So whatever the House Justice Committee would have discussed is only limited to the 4 square of the impeachment complaint that was brought before them. Nag-conduct pa sila ng mini trial, nagkuha pa sila ng ibang ebidensya. Obviously, that would be unfair to the respondent. And more importantly, because this is a political process, ang tinatamaan dito hindi lang po, especially in the case of VP Sara, ang tinatamaan dito hindi lang po si VP Sara. Ang tinatamaan dito, yung bumoto sa kanya, the 32 million voters who wanted her to stay as Vice President until the end of her term. So yun po ang klaro dyan. Now, bringing the case to the Senate, as you have said, and now it becomes, hindi mo mawawala yung political character ng prosesong ito. But nevertheless, makikita mo sa araw-araw na paglilitis yung tinatawag na legal at constitutional mechanism on trying to address accountability of the one on trial. So, yun po ang nakikita natin dyan. Pero sa likod nito na nakikita natin dito, huwag nating kalimutan kung ano yung pakay. What is the objective of all this? Is to remove the Vice President, not to convict. Actually, the word that they use is convict. But actually, what it means is just to remove her from office. The common reference of conviction is may kaakibat na penalty, like you have to serve sentence in prison, so to speak. No? Pero eto wala. The only objective here is to remove her from her elective office. And that will disenfranchise 32 million Filipino voters. So yun po ang klaro dito.
Opo. Attorney, habang nagpapatuloy, habang kini-question po ninyo itong legalidad nga ng pagpili sa presiding officer, ano yung magiging epekto naman po nitong inyong petisyon? I don't want to get into the merits of it kasi we have filed a supplemental manifestation and motion arising from this very recent event of the first day on trial na iba yung presiding officer. So we leave that to the Supreme Court to address the matter. Opo, opo. Bago ko lang pasok kay Partner Admar, basta ang pinakalayunin lang din po ninyo ay pansamantala po munang ipatigil itong ginagawang impeachment proceedings doon po sa inyong petisyon. Among others po, among others, that is what we're trying to seek remedy from the Supreme Court. Attorney, mayong buntag si Admar po ito. Noong day 1 po, mismo ang presiding officer na si Senator Chis Escudero ang nagbigay linaw na tungkol doon sa threshold. No? And kahapon, muli siyang tinanong kung yun ba ay opinion lang or magiging kumbaga parang magiging ruling na ng impeachment trial at kinonfirm nga ito ng presiding officer. So, wala na tayong dapat pag-usapan pa sa threshold at hindi na ito mababago or pwede pa ito mababago sa pag-usad ng impeachment trial attorney sa kanila mismo dyan sa impeachment court? On that score, Admar, I give credit to Senator Chis Escudero sa paglilinaw na ginawa niya. Paglilinaw. Pero sa ating mga abogado, hindi na kailangan no need to clarify further kasi klarong-klaro naman din sa Constitution na yung threshold is always 16 or 2/3 of the members of Ay, by the way, wala na ho muna tayong dyan. Wala na ho muna tayong point system. Kasi, na ho tayo. Ang tawag dito. Wala na impeachment. Next week na ho yun. the Senate. And Nakabase pala sa impeachment. by precedence, no, sa lahat ng mga impeachment trials in the past, ganun naman din talaga yung threshold. So ang tanong ngayon, kung pinaghihiritan na ibababa mo yung threshold, bakit? May precedence na. In all lahat, from panahon ng dating Pangulong Estrada, ni Chief Justice Corona, lahat. So ibig sabihin, why would you change the rules now? Because they have been very faithful to the provision of the Constitution in the past. So there is only one obvious reason para medyo madali na ang paghahatol ng conviction laban kay VP Sara. I hope they will not tinker with that again. Pinaghihiritan, mahirap na paghihiritan kasi we are now again violating the Constitution insofar as that point of the threshold vote for conviction is concerned, or acquittal for that matter. Opo, nabanggit mo si Vice President Sara Duterte. Ano naman po yung inyo pong magiging opinion ukol nga po doon sa kanyang maikli pero malaman na pahayag na hinungot niya sa Invictus, in this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed. Maraming salamat, Attorney. I fully agree with that. Maintindihan ko yung VP Presidente. Alam naman din natin sa karamihan, we have been following this episode in her life. I'm referring to the impeachment against her. Talagang binubugbog siya. At pag tinatanong siya, maikli lang ang sinasabi niya. Kung pwede nga lang, hindi na siya sasagot eh. So if you would try to look at, kayo na nasa media, from last year until now, ilang beses ba lumalabas yung House Prosecutor o yung House of Representatives para bugbugin yung Vice Presidente sa harap ng publiko, sa harap ng media? I-compare mo yung katiting na mga instances ng Vice Presidente na lumapas sa media, sa publiko, na magkomento sa kanyang kaso.
Malayong malayo po. Kaya I fully agree na talagang binubugbog siya. Pero knowing her character, she will be unbowed till the end. Opo, at matapos nga po ito ay na nagkaroon ng pagnanais ang prosekusyon or paglilinaw kung magiging witness ba or magiging hostile witness ba or maaari bang maipatawag. Nagkaroon siya ng paglilinaw po doon sa impeachment court. Sa tingin niyo po, mauobliga ba ng kung halimbawa sinasabi naman na meron siyang mga legal doon, yung nasa depensa niya, mauobliga ba ng impeachment court na mapatawag ang sinasakdal po, attorney? Depende po yan sa impeachment court. If they find the need to give that, given the need based on the reasoning or the argument of the prosecution, asking her to be a hostile witness. Pero isa lang yung nakikita, merong pumasok sa isip sa ngayon. Bakit mo ipapatawag yung inaakasa mo, titistigo para sa iyo? Napaisip lang ako, kulang ba yung ebidensya nila? Insofar as the evidence that they're trying to present before the impeachment court, na kailangan nilang ipapatawag yung inaakuso nila para titistigo para sa kanila. And you don't expect the respondent, even if she will be called as a hostile witness, you don't expect her Opo. to testify against of the prosecution who called a hostile witness. So, napapatanong lang ako, why the prosecutor or the prosecution would call on her to be a hostile witness. Kaya napaisip lang ko, kulang ba yung ebidensya nila? Yun lang. Opo. Doon naman po sa naging desisyon ng impeachment court, ukol naman po doon sa motion ng depensa na i-exclude ito pong kanilang witness na si Agent Calilong ng NBI. Hindi sila pinagbigyan, citing doon sa naging desisyon ng Korte Suprema ukol kay Enrile versus Sandigan Bayan. Kasi kinikwestiyon kasi ng depensa na itong witness nila ay hindi naman nakakasama doon sa articles of impeachment na inihain doon sa Kamara, attorney. Yes, Attorney Martin. Balikan lang natin maya-maya si Attorney Martin. Ayun na nga mga kabayan, kung gusto nyo panoorin yung kabuuan ng ng interview nitong si Atty. De Dela, punta lang ho kayo dyan sa DZAR 1026 News. As always, maraming salamat po sa pag-support sa page update. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahal na natin Pilipinas. Maraming salamat mga kabayan.